OKC nalimitahan si Edwards habang si Shai gumawa ng 40 puntos para masungkit ang panalo sa Game 4. May bagong update na naman kay Giannis sa Warriors. Inyulat ni Windhorst at Jordan Poole, nag-viral ang pagbisita sa Chase Center. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Muling bumalik ang aktibong depensa at mahusay na opensa ng Thunder nitong araw sa isang kapanapanabik na panalo kontra Minnesota Timberwolves sa Game 4 ng Western Conference Finals. Sa panalong ito, nakuha ng Oklahoma City ang 2 kalamangan sa serye at isang panalo na lang ang kailangan para makapasok sa NBA Finals. Pinangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander ang Thunder sa pamamagitan ng playoff career high na 40 puntos. Sa kabilang banda, si Anthony Edwards ng Timberwolves ay nagtala lamang ng 16 na puntos. Maaga pa lamang ay ipinakita na ng Thunder ang kanilang intensyon. Pinilit ang Wolves na mag-commit ng 7 turnovers at nagtapos ang first quarter. Si Anthony Edwards ay hindi man lang nagtangkang mag-shoot sa field hanggang sa huling bahagi ng unang quarter. Isang malinaw na palatandaan ng kanyang pagiging hindi aktibo sa laro. Kapwa sina Edwards at Julius Randle ay tila nawala sa eksena sa panahong may pagkakataon sanang maitay ang serye. Ang Minnesota ay nakapanatili sa laban dahil sa episyenteng opensa at tulong mula sa bench, ngunit nanaig pa rin ang Thunder dahil sa dami ng turnovers ng Timberwolves. Maraming beses, sinubukang habulin ng Minnesota ang agwat, ngunit sa bawat pagkakataon, agad silang sinasagot ng Oklahoma City upang muling makuha ang kontrol ng laro. Sa huling bahagi ng laro, tuluyang sinilyuhan ni SGA ang panalo at winasak ang huling pag-asa ng Minnesota. Hindi pinayagan ng OKC na makashoot ng 3 ang Timberwolves, sa halip ay pinilit silang sa free throw line dumaan sa bawat pagsubok. Pinangunahan ni na Gilgeous-Alexander, Jalen Williams at Chet Holmgren ang opensa ng Oklahoma City na nagtulungan upang magpakita ng solidong performance na hindi natapatan ng mga pangunahing players ng Minnesota. Ang hindi gaanong pagiging aktibo ni Edwards sa opensa ay hindi aksidente. Si Luguentz Dort, ang defensive specialist ng Oklahoma at kabilang sa NBA All-Defensive First Team, ang pangunahing dahilan kung bakit nalimitahan si Edwards. Bago mag-halftime, 2 beses lang siya nakapag-shoot at may 4 na puntos lamang. Halos hindi siya naging bahagi ng opensa habang unti-unting kinokontrol ng Thunder ang laro. Pagtapos ng laban, kapansin-pansin ang kakulangan sa shots at limitadong produksyon ni Edwards na nahirapang maging epektibo sa opensa. Mas malala pa ang naging performance ni Julius Randle na nagtapos ng 5 puntos at 7 rebounds habang nag-shoot lamang ng 1 beses mula sa 7 attempts. Wala rin siyang naipasok sa 3 3-point attempts. Dahil dito, si Jaden McDaniels ang naging pangunahing scorer ng starting lineup ng Timberwolves na may 22 puntos. Siya, kasama ng bench unit ng Minnesota, ang dahilan kung bakit hindi tuluyang lumubo ang lead ng Thunder. Magkakaroon ng pagkakataon ng Thunder na tapusin ang serye sa kanilang home court sa Game 5 ngayong Huwebes. Sa sumunod na balita naman, ang 2 beses na NBA MVP na si Giannis Antetokounmpo at ang Milwaukee Bucks ay tila nasa isang sangandaan na matapos ang 12 magagandang taon na magkasama. Matapos ang 3 sunod na pagkatalo sa unang round ng playoffs, unti-unting nagiging malabo ang kinabukasan ni Antetokounmpo sa Milwaukee at maaaring ngayong off-season ang tamang panahon para humiling siya ng trade. Kung ilalagay ng Bucks si Antetokounmpo sa open market, tiyak na 29 na NBA teams ang pipila para mag-offer ng kanilang pinakamahusay na trade package, ngunit ang Golden State Warriors ang namumukod-tangi bilang team na dapat bantayan. Sakaling pumasok si Giannis at sabihin, gusto kong makasama si Steph Curry, siya ang gusto kong makalaro. May posibilidad ba ng trade sa pagitan ng 2 team na ito? Oo, ayon kay Brian Windhorst ng ESPN. Kung sasabihin kong hindi kayang i-trade ng Warriors si Giannis Antetokounmpo, nagsisinungaling ako. Gayunpaman, hindi pa sumusuko ang Bucks sa pinakamahusay na player sa kasaysayan ng kanilang franchise. Ayon sa bagong ulat mula kay NBA insider Mark Stein, ginagawa ng Bucks ang lahat upang mapanatili si Antetokounmpo sa Milwaukee. May ilang impormasyon tungkol sa diskarte ng Bucks sa pagsubok na kumbinsihin siyang manatili. Ayon sa balita, ginagamit ng Bucks bilang bahagi ng kanilang argumento ang kasalukuyang estado ng Eastern Conference upang mahikayat si Antetokounmpo na bigyan sila ng isa pang pagkakataon na bumuo ng championship team sa paligid niya, sulat ni Stein.
Dagdag pa ni Stein, umasa rin ang Bucks na makakatulong ang presensya ni Doc Rivers bilang coach. Pinaniniwala ang may matibay na profesional na ugnayan sina Antetokounmpo at Rivers na tila ipinakita ni Rivers kahit painis siya na makunan ng litrato sa labas ng isang Beverly Hills restaurant kamakailan. Sinabi niya sa TMZ, "Kausap ko siya palagi." Sa isang Eastern Conference na tila watak-watak, may posibilidad pa ring makuha ng Bucks ang top 3 seed sa susunod na season kung mananatili si Antetokounmpo. Kahit pa inaasahang mawawala ng matagal si star point guard Damian Lillard, napakahina ngayon ng East, kaya posibleng maging pinakamahusay na team, sina Antetokounmpo, Doc Rivers at ang Bucks. Naibigay na ni Giannis ang lahat sa Milwaukee, 2 MVP awards at isang championship, kaya hindi na ikagugulat ng marami kung nanaisin niyang harapin ang panibagong hamon. Ang paglalaro kasama si Stephen Curry ay maaring siyang nais para sa kanyang susunod na kabanata, ngunit maaring magtagumpay pa rin ang pagsusumikap ng Milwaukee na kumbinsihin siyang manatili. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa huling balita, maaaring na-trade na si Jordan Poole mula sa Golden State Warriors halos 2 taon na ang nakalilipas, ngunit bumabalik pa rin ang guard ng Washington Wizards sa Bay Area kapag may pagkakataon. Kamakailan, nakita si Poole sa laban ng Golden State Valkyries kontra Washington Mystics na ginanap sa Chase Center sa San Francisco nitong nakaraang Miyerkules. Ang pagdalo ni Poole ay nagdulot ng maraming reaksyon mula sa mga fans ng Warriors Online na nais siyang makita muling maglaro para sa team. "Panahon na para ibalik siya. Bumalik ka na, kapatid. Sobrang ilusyon ko na iniisip kong siya at si Giannis ay lilipat sa Bay Area. Hindi ako nagbibiro, ipapapalit ko si Kuminga para kay Jordan Poole." May isa namang fan na nag-reply gamit ang isang gif ni na Curry at Poole na magkayakap noong NBA Finals. Kalakip ang simpleng mensaheng, "Namimiss ko siya." May isa pang fan na nag-reply gamit ang isang gif ni Anthony Davis na nag-drop ng mic sa isang post-game press conference. Sabay sabi, "I trade si Draymond para kay Poole." Nag-average si Poole ng 15 puntos kada laro sa loob ng 4 na season sa Golden State, kung saan nagsimula siya sa 115 sa kabuang 200 at 66 na laro mula 2019 to 2023. Mula nang matrade siya papuntang Washington bago ang 2023 to 24 season, nagtala siya ng average na 19 na puntos kada laro. Isa si Jordan Poole sa mga naging mahalagang sangkap ng tagumpay ng Golden State Warriors sa kanilang paglalakbay patungong kampyonato. Sa bawat laban ng postseason, ipinamalas niya ang kanyang kahusayan at kumpiyansa sa laro na siyang nagbigay ng malaking ambag sa opensa ng team. Bagamat mas kilala ang mga stars ng Warriors tulad ni na Stephen Curry at Klay Thompson, si Poole ay tahimik ngunit epektibong nagsilbing pangatlong pangunahing scorer ng team sa panahong iyon. Sa kanyang consistent na produksyon sa opensa, naipakita niya na hindi lamang siya isang batang player na may potensyal, kundi isang maaasahang pwersa na kayang tumindig sa mga malalaking sandali. Ang kanyang pagiging agresibo sa pag-atake, husay sa paglikha ng sarili niyang shots, at tiwala sa sarili ay tumulong upang maibsan ng pressure sa mga pangunahing star ng team. Sa kabila ng kanyang kabataan at relatibong kakulangan sa playoff experience, pinatunayan ni Poole na karapat-dapat siyang bahagi ng championship caliber team at ang kanyang performance sa kampanyang iyon ay naging isa sa mga highlight ng kanyang maagang career sa NBA. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?